Isa sa mga material na Pinoy ang kapis. Likas nating yaman. Lalo pat napakagaganda ng mga nagagawa nitong muebles at dekorasyon. Pero bakit sa Palawan, gabundok ang mga kapis? Parang hindi gaanong tinatangkilik. Dito sa barangay New Ginlo, sa Taytay, Palawan, umaga pa lang, pumapalaot na si Mang Alex at ang kanyang mga kasama. Pagdating sa bandang gitna ng dagat, dali-dali silang nagsuot ng antiparat gawa-gawang pamadyak. Sabay, sisid. Ang kanilang puntirya, hindi mga alimasag o hipon, kundi mga kapis, mga lamang dagat na kauri ng oyster at scallops. Medyo maputik at may kalabuan ang tubig. Sa mga lugar na ito raw, naglalagi ang mga kapis. Okay. At sa pag-ahon nga ni Mang Alex, sandakot na mga kapis ang kanilang bit-bit. Dinala ang mga ito sa Pampang, kung saan bangka-bangkang mga kapis ang nahahango rito ng mga residente araw-araw. Hihimayin ito ng mga bata. Bubuksan ang shell. Iipunin ang laman. Masusing ihinihilera para gawing daing na kapis. Gaano katagal siya ibibilad sa araw? Mga 2 days. Yan. Pero pag malakas talaga yung init, mga 1 araw at kalahati lang. Ang laman ng kapis, bukod sa idinadaing, pwede rin gawing afritada, prito, at barbecue. Masarap! Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento ng kapis. Dahil ang shell nito ginagawang pandekorasyon at gamit sa tahanan. Yun nga lang, tumumal ang mga umu-order nito. Kaya't malaking problema ito ngayon ng mga residente kung paano pagkakitaan ang tone-tonelada at gabundok na mga kapis shells na ito. Nakatambak lang at natatapakan na lang. Mahigit pa lang sa 1 year yan eh. Medyo mahina ang pambayar, mahina ang bilihan, mababa. Kasi iniisip ng tao siguro wala nang halaga. Pero ako, okay lang, tinatambak lang yung akin. Hindi na yan mabibili, sayang na talaga. Wala na tayong magawa eh. Wala tayong, lang alam tayo na kung mabibili kung orderin pa kung hindi na. Ayon sa mga eksperto, pare-pareho lang ang katangian ng mga shellfish sa Pilipinas. Lalo pat pare-parehong species lang naman ito. Pero may mga nagsasabi raw na mga dating sinusuplayan ng mga residente na hindi magandang klase at mabilis masira ang mga kapis shells di umano mula sa Taytay. Ito sa ngayon pangunahing hanap buhay ngayon ng tao. Kumbaga kinukuha na lang nila laman, yung shell, ginagawa na lang basura. Nakakarating ako maghanap ng market hanggang Antique, Cebu. Pero walang dumarating na sabihin para bumili. Dahil sabi nga nila, meron din daw sila. Ang kapis ng Pilipinas, kilala sa buong mundo. Ini-export ito sa Europe, sa Japan at sa Amerika. Noong nakaraang taon, kumita ang Pilipinas ng milyon-milyon sa pag-e-export ng kapis. Yun nga lang, nagkakatalo-talo raw sa kalidad ng mga kapis. This is one of our new product. Si Rogelio, may-ari ng isa sa pinakamalaking processing plant ng kapis.
Mula raw sa Iloilo ang kanilang kapis at ang kanilang expertise paggawa ng classic na bintanang kapis. Hinuhugasan muna ang mga kapis sa tinatawag nilang tumbling machine. Meron itong tubig at muriatic acid. Ginugupit ang mga kapis sa hugis na parisukat. Ididikit sa frame ng bintana. Ang resulta, napakaganda at Pilipinong-Pilipinong mga bintana. Katulad ng mga bintana ng ating mga ninuno. Mula sa kapis, pwede ring gumawa ng wind chime, jewelry box, lampshade, candle holder, pati mga plato. Mayaman ang karagatan ng Pilipinas sa kapis, pero hinihigpitan na rin ang pagkuha ng mga ito. Meron tayong existing regulation, Fisheries Administrative Order 157. Bawal humuli ng sino man dito sa Pilipinas ng kapis of a certain size. No? At ang pinagbabasehan nila ay yung mga kapis raw na less than 8 centimeters, ang laki ng kanyang shell, ay hindi dapat hinuhuli yan. No? Para mapagbigyan yung hayop na yan, yung kapis, para lumaki pa. Pero sa syudad ng Bacolod, sa Negros Occidental, tila walang shortage ng kapis shells. Ang isa nga nilang simbahan, punong-puno ng mga kapis. Ito ang Santa Clara Chapel. Mula pinto, bintana, mga santo, pati ang altar, gawa sa kapis. Some of the shells we have in Bacolod are very thick. And this kapis shells is the best. This is a Filipiniana art, and kapis is really shiny. It glitters, even with light or without light. Umabot raw ng 60,000 pesos ang pagpapagawa ng mga ito. Pero sulit daw dahil napakaganda. Ang arkitektong si Jello Manyosa, anak ng kilalang arkitekto na si Francisco Manyosa. Katulad ng kanyang ama, mga istrukturang Pinoy na Pinoy ang kanyang ginagawa. Hanggat maaari raw, gumagamit siya ng mga lokal na materyales, lalo na ang kapis. Parang signature ng araw niya ito. Kapis is something that I'd say it's very Pinoy. It has always been there from the times of the old ancestral homes when they were building it. You'll always find kapis. Sa mga ginawa niyang bahay at mga restaurant, maraming gamit ang yari sa kapis. Yung kapis maganda yun eh. As a parang diffuser, maganda siyang diffuser para sa ilaw, no? You see the light that comes through the material. And when you start changing the color of kapis, it really can tend to look very beautiful. Walang dudang ang kapis, Pilipinong-Pilipino. Simple pero maganda. Mura pero pwedeng maging magara. Siguradong malayo pa ang mararating nito. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.